napakasama. So isipin mo, ratified na, i-amend mo pa. Sino may karapatan mag-amend? Enroll bill, i-ano mo lang, ipiprint mo lang yun bago pirmahan ng dalawang leaders ng dalawang kapulungan. Pero inamend pa nila at nagsingit pa ng 75 billion pesos. Opo. Kumbaga, nirtipikahan, hindi kasama yon sa supposed to be inaprubahan ng both houses on separate session. Senador, dito po ngayon sa pangyayaring ito, with all due respect kay Senator Sani Angara, dahil siya ang timon ng Senado dito, hindi naman kaya siya ang nagkulang dahil sa lookout niya iyon na merong isiningit na AKAP fund. Yan. Magandang tanong yan. Ako gusto kong bigyan ng benefit of the doubt si Senator Angara na napalusutan din siya. Na hindi siya kasama sa usapan ng House Appropriations Committee Chair na ito merong nakalagak na para sa AKAP. Pero yung basic muna, Ted, AKAP, sabi sa kapos ang kita. Lahat halos ng Pilipino kapos ang kita Wala namang tayong masasabing worker na Pilipino. Ako, kapos ang kita ko Joke lang. Hindi, alam mo ako, sabi nga ni Lacson we give the benefit of the doubt na napalusutan na si Angara. Pero ganun pa din yun. Ibig sabihin, palpak ka. Napalusutan ka. Di ba? Bakit ka napalusutan? Pambihira. Pera ng taong bayan yan, nalulusutan kayo? Pilipino na kapos ang kita, na hindi kapos ang kita. Lahat, kasi may kasabihan nga di ba? There's no such thing as enough money. There's only too little and too much. Naka po. Kaya kung tutuusin, napakaraming Pilipino ang dapat magbenepisyo sa 26.7 billion. Ang tanong, kailangan pa ba yun? Meron na tayong AIX. Meron na tayong TUPAD. Meron pang bago ngayon lumabas yung MAIT, yung medical assistance. Tapos meron pa tayong 4Ps. Opo. Napakalaki na rin ang ginugugol natin. Hindi naman masama na magbigay ng pondo para sa social services. Kasama na talaga yan sa bahagi ng part na yan talaga ng budget. Bukod sa infrastructure, yung tinatawag na personal services, meron ding social services. Talagang malaking bahagi yan ng ating national budget. Kaya lang, magkikreate ka ngayon at sneaky pa yung pagka-create kasi ang natanggap kong information dito, isiningit lang talaga ito, parang hindi masyado makita do sa ilalim after nung quick response fund, nagkaroon ng AKAP under the budget ng DSWD. At base na rin do sa napag-alaman natin, di ba, pare-pareho na hindi rin alam ng ahensya. Ibig sabihin, hindi nag-request yung DSWD na magkaroon ng AKAP. Yun ang malinaw dyan Ibig sabihin, yung mismong budget ng AKAP, which is ang laki-laki, 26, di ba, billion, mahigit, hindi naman ni-request. So, ibig sabihin, it was really intended to be used by this congressmen natin. Gagamitin talaga nila para sa sarili nilang interest. Sa kanila nang galing Ipinasok lang nila Nangyari rin yan noon na Ted, yung DILG tinanong namin, kasi karamihan noong sa 75 billion, sa ALGO yata napunta dun sa assistance to local government units. Nung tinanong namin si Secretary Anyo, alam nyo ba ito? Ang sagot, hindi. Hindi sila nakonsulta. Wala silang kamalay-malay. So talagang ang nakakaalam lang sa pagsingit, yung ilang miyembro ng House. Ted, katunayan, itong AKAP, hindi lahat ng congressmen alam nila ito. Nako? Kakaunti lamang sa Congress ang nakakaalam na malamang si Tambaloslos, si Zaldico, at saka yung Tingog Party List. Baka yun lang yun. Di natin alam. Di ba? Yan ang matindi dyan palang AKAP. Bakit? Doon tayo mapapaisip kasi alam naman natin kung sino lamang yung nakakaalam na merong palang item na ganun ang pwede mag-access. Kasi kung hindi mo alam na meron palang AKAP na item, paano mo i-access yun? Bulag ka. So, saan gagamitin yon? Yung 26.7 billion. Kaya nagkaroon ng usap-usapan. Ito ang ganda ng explanation niya dito. Bakit isiningit at hindi alam nung iba na congressman? Kasi nga, isipin nyo kung hindi ito nabuking, lahat ng mga kongresista at senador, hindi nila alam kasi
tapos na yung yung budget deliberation, nung isiningit yung akap, sino lang nakakaalam? Naku po. Walang iba kung hindi yung speaker. Oh, sigurado tayo si speaker. Siyempre, yung si Zaldico. Oh, sino pa? Yung asawa ni speaker. Oh. So, ibig sabihin, iilan lang ang nakakaalam na merong palang ganyang pondo. So, kung hindi alam ng ibang mga kongresista, hindi alam ng ibang mga senador na may ganyang pondo, anong dahilan? Gets nyo? Oh, baka si Kimbo, yun, sinungrali. Hindi, kasi sila, hindi ko pa sure kung alam nila. Anyway, ang punto lang dito, yung dati, ito pa lang ang may nakakaalam. Ibig sabihin, kung ikaw lang ang may alam, ikaw lang ang pwedeng gumamit. Tama, mali. Halimbawa, kunwari magbabarkada kayo, lumabas kayo, nagburakay kayo. Tapos binigyan kayo ng pera para gamitin. Ang nakakaalam lang isa sa inyo. Hindi alam ng buong barkada nyo na binigyan yung isa nyong kaibigan na, ito, 5 milyon, gamitin nyo sa Boracay. Halimbawa lang naman. Diba? So, ikaw na nakakaalam, ikaw lang yung bida-bida. Kain tayo! Sagot ko, akong bahala. Ano tayo? Island hopping tayo. Akong bahala. Sagot ko lahat yan. Yung mga kasama mo, hindi naman nila alam. So, tuwan-tuwa sila. Bakit kaya ang galante nito? Grabe, ang galante Talaga nga naman Hindi nila kasi alam Kaya sila lang ang may alam. Sila lang ang nakakagamit. Saan nila gagamitin ito? Antindi, no? Sabi nito, alam na sindikato datingan. Tama. Na baka sa pagpapatuloy ng signature campaign do sa pirma, do sa People's Initiative, doon gagastusin yung 26.7 billion. Hindi ko sinasabing yun ay gospel truth o yun ang talagang katotohanan. Pero yun ang naging suspecha ng ilang mga senador. Kasi nga, bakit hindi nila alam? At doon nga sa presentation sa hearing, meron din po sa isang, I think, Viber group, na naka-identify na yung AKAP bilang source ng pera na ibibigay doon sa mga LGUs. Ayun. Okay lang kung ibigay sa LGU na diretso sa beneficiaries. Although mali na nga yung ginamit na proseso, pero kung yung end game o yung end state, magtatapos doon sa makikinabang yung mga kababayan nating talagang kapos ang kita, okay na rin. Pwede na rin sabihin natin pikitan ng mata. Opo. LGUs. Anyway, Senador, nabanggit nyo yung, sabi nga ho ninyo, hinala, nagdududa tuloy yung iba sa AKAP fund na ito. Pero siguro ho naman din sa inyong mga sources, sa ilang pong mga lokalidad, na ang iniaalok umano para din po sa pagtutulak ng pagpapirma sa kanilang constituents ay mga government projects, Ang iba nga daw umano sinasabihan na kayo nang bahala mag-deliver ng pirma, pero meron kayo matatanggap na alokasyon for infrastructure budget. Ngayon pong budget na ito, sir, na inaprubahan ng kasalukuyang Kongreso, nagsingit ng 176 billion para sa DPWH na hindi rin po hinihingi nila Secretary Manny Bonoan. Pati nga siya nagulat nung aming makapanayam, wala pa itong program of work. Ano ho yung say doon? Paano ma-implement kung walang program of work? Yun ang unang tanong. Ibig sabihin, may paggagamitan na iba. O kaya, ito na yung tinatawag nating post-enactment, yung post-legislation na implementation. Ibig sabihin, balik na naman tayo sa pork barrel. Yon! Gets ninyo? So, ibig sabihin, hindi din alam. Diba? Ni Secretary Bunuan daw. Ibig sabihin, talagang nag-i-insert silang. Gawain nila. Iba't ibang departamento, insert tayo. Tapos, ang dating nito, pork barrel. Bakit? Hawak ngayon to ng speaker So kung sino yung, alam mo na, yun na. Ibang anyo. Alam mo, Ted, maski lagyan mo ng lipstick at makeup ang baboy. Ay, nako! Anong itsura nun? Di ba baboy pa rin? Naku po, patay tayo dyan! Ang baboy, kahit lagyan mo ng lipstick, kahit lagyan mo ng manicure, pedicure, baboy pa rin yan. Ibig sabihin, yung pork barrel, hindi ho yan si Tamba. Alam ko,
Hindi ko si tamba yan. Yung pork barrel, kahit anong panglagyan mo dyan, lipstick, palitan mo pangalan, pork barrel pa rin yan. Ganun ang ginagamit. Kayo naman, ang dumi ng isip ninyo, iniisip nyo kagad si Tamba porket mukhang ano. Hindi! Ang pinag-usapan dito, pork barrel. Kayo naman, ang dumi ng isip nyo. 176 billion Hindi naka-react si ano dun si Ted Filon Napaisip siya na hindi po actually hiningi ng DPWH, no? At idinagdag na lang dito nga po sa BICAM. No? Magkano yun? Ulitin natin, nakalimutan ko. Ano sabi? Boy, anong itsura nun? Oh. Di ba baboy pa rin? Baboy! 176 billion 176 billion insertion. 176 billion. Bilangin niyo yun. Ilang kongresista may papanalo nun? Ilang presidente billion. Hindi ako nagsabi malinawin na 176 billion. Saan? DPWH. Ayan na ang... Sino makikinabang yan? Siyempre, mga infrastructure yan. Kontraktor na naman na makikinabang yan. So, ibig sabihin, sino ba ang hari ng kontraktor? Tanong natin kay Villanueva, Senator Villanueva. Ang kapal ng mukha ng mga buhaya, no? Ang buhaya, kahit lagyan mo ng lipstick, buhaya pa rin yan. na hindi po actually hiningi ng DPWH, no? At idinagdag na lang dito nga po sa BICAM, no, mismo rin na isingid po ito. Lump sum po yung turing dito, Senador? Kung walang items, kasi kung hindi alam ng DPWH, tapos walang program of work, ibig sabihin, lump sum talaga yan. So, ang mag-identify niyan, mga mambabatas. Yun! Sino mag-identify niyang 176 billion? Pakingge. So, balik na naman tayo doon sa kalakarang prior to November 2013 na idiniklara ng unconstitutional yung pork barrel. Balik na naman tayo sa pork barrel. Yun nga po, itong mga pangyayaring ito, ang tawag dito, sir, insertions. Insertions, aka amendment. Opo. Pero sabi nga ho ninyo, wala namang illegal dito kasi nga, supposed to be, ang power of the purse ay nanggagaling sa Kongreso. Pero paano po ito inaabuso sa inyo pong karanasan nga? Para lang ho mas maintindihan ng taong bayan nakikinig ngayon sa atin. Paano ginagawa? Opo, paano ito inaabuso? 'Di ba? Insertion actually wala namang illegal diyan, 'di ba? Kasi nga kung meron kayong isinisingit na importante na dapat pondohan at yung pong papakalat ng pondo sa mga nararapat tumanggap ng mga ahensya. Pero paano nga po ito inaabuso during your time na kayo po nagbabantay sa ating pambansang budget? Inaabuso kasi pinapalusot yung sa implementasyon, saka pa lamang sasabihan, siyempre laging palusot nila. Hindi naman namin hawak yung pera. Laging ganyan yung palusot Maski nung pork barrel nung araw, hindi namin hawak yung pera. Yan. Hindi namin hawak ang pera. Napaka-importante niyan. Okay? Pero sila ang nag-identify kung saan project ilalagay. Hindi nila hawak yung pera, hindi nila pwedeng kunin, tapos magpapagawa sila. Hindi ganon. Pero sila mag-identify kung saan gagawin. Ngayon, i-identify mo yon kung saan nandoon ang iyong kaibigang kontraktor. Ang malalanga ngayon, hindi lang kaibigan yung kontraktor, sila mismo yung kontraktor. Pakingge. Nasa ahensya. Totoo naman yon. Pero sino yung nag-identify ng project? Sino? At sino yung mag-iimplementa? Sino? Halos ang nag-iimplementa na, hindi na yung ahensya na maliwanag naman sa ating constitution base sa separation of powers, sa principle of sa separation of powers. Napakaliwanag maski doon sa ating budget processing, budgeting process. Napakaliwanag doon. Nagsisimula yung budget process doon sa tinatawag na budget preparation. Yun yung nasa executive branch yun. Pagkatapos, sasabit ng Pangulo within 30 days after noong opening ng Kongreso,
para sa budget authorization. Yun na yung pag-legislate. Mm-mm. At pagkatapos, babalik ito sa executive branch para sa budget execution. At pagkatapos ng budget execution, diyan papasok yung pang-apat na phase o yung sa cycle, budget cycle na budget accountability. Itong budgeting process natin, Ted, sa Pilipinas, continuing cycle na overlapping. Ang ibig sabihin nun, habang ang Kongreso nagde-deliberate do sa tinatawag na budget authorization phase ng cycle, gumagana na uli yung budget preparation. Kasi as early as January ng present year, yung prior year na pagbabalance ng budget, meron na tinatawag na budget call. At kung pag-aaralan natin yung budgeting process o budget cycle, napaka-intricate at saka napaka-thorough. Kung masusunod lang sana yun, napakaganda. Kasi after ng budget call, na kung saan ito na yung initial lang ito, no? Magkakaroon ng citizen engagement tinatawag. Dito na yung ibig sabihin sa mga lokalidad, nakipagkonsulta sa mga NGOs, CSOs, o ano ba yung mga proyekto natin dito sa ating syudad? Ano ba mga proyekto sa ating mga bayan-bayan sa probinsya? Pagkatapos, pupunta na ito, tatawid na ito papunta doon sa tinatawag na Regional Development Council, yung RDC. At pagkatapos noon, yun nga, tuloy-tuloy na yung mga ahensya magko-consolidate, magko-converge. Yung mga ahensya na ngayon, dudulog na sa DBCC. Magpapatawag yung DBCC ng konferensya. Isasabit na yung mga rekomendasyon ng mga ahensya, DPWH, DOTR, at lahat na at kung ano-ano pa, na pinagbasihan ito, pinanggalingan, yung sa local government participation, yung mga local development council. Pero Ted, nung napansin ko, panahon pa namin ito, kinwestiyon ko na rin ito, bakit pag pinag-aralan natin itong budget, 20% lamang, hindi lumalampas ng 20%, ang na-adapt na nanggaling ng mga provision, na nanggaling sa RDC. Ibig sabihin, baliwala yung Regional Development Council. So dito na nagkakaroon ng parang imbalance pagdating sa development. Kung sino lang yung malapit sa kusina, so to speak, yun lang ang nabibabayaan ng mga infrastructure projects at yung mga ayuda. Ayun. At Sino yung malapit sa kusina? Yung mga matataba. Grabe naman. Kanina baboy, ngayon malapit sa kusina. Malayo sa kusina, yung ibig sabihin na natin hindi naging kaalyado. Yun, hindi sip-sip. Hindi dumidila ng puwet. O hindi kaalyado ng administrasyon na pag-iiwanan sa development. So merong imbalance. Pero kung nasusunod lamang yung budgeting process, yung budget cycle, na merong citizen engagement at yung mga local development councils, malaki ang say para sa pagbalangkas ng national budget. Hindi mangyayari yon. Mawawala ng bahid politika yung pagdidistribute ng pondo galing sa budget. Ang masama pa nga, nag-evolve na hindi lang yun. Ano pa? Andyan na yung rekomendasyon ng RDC na 20% na nga lang at nandyan na ang recommendation ng mga ahensya. Pagdating sa BICAM, bubisitin pa ng Bicameral Conference Committee na babaguhin pa. So talaga hindi mo na makilala. The better word to describe it is mangled beyond recognition. Mangled na nga, minuntilate pa. Yun. Ibig sabihin, hindi na nila ma-recognize yung talagang dapat di na kayo nag-deliberation ng budget. Sabi nito isa, si Torani, Lacson, ba't di mo ginawa tong mga kudamo ng senador ka pa? Ay, ginawa niya po. Kaya nga ho siya nag-file, di ba? Kaya ako hindi ko pinagtatanggol to, hindi ko to kilala. Kaya nga siya nag-file na dapat magkaroon ng transparency during BICAM. Anong hindi niya ginawa? Hindi naman niya kayang gawin lahat. Pero at least may ginawa siyang step. Di ba ho? Hindi ko pinagtatanggol to, hindi ko to kilala. Kaya lang, tama yung sinasabi niya eh. May ginawa siya kahit papaano. Yun po, kahit papaano. Hindi mo magagawa lahat. Pag isa ka lang na senador, may hirapan po, sir. So hindi mo na talaga makikilala. At lihim pang ginagawa, yun ang masama. So sa implementasyon, kung sino lamang yung
yung kongresista na ika nga naka-in doon sa sirkulo at sino yung senador na naka-in, Yan. yung kanilang mga lugar at yung kanilang mga pet projects ang nabibigyan ng pondo kasi yun ang naipasok na sa national budget. Anong tawag dyan? Yung sabihin, parehong anyo din ng pork barrel. Ano ho ang pork barrel? Kaya nga ho nireklamo yung pork barrel at tinawag na unconstitutional. Alam nyo kung bakit? Kasi yung head ang namimili, sino yung bibigyan? No, ito. Ito mga distrito na ito. Sila nag-identify ng project, which is the same thing that is happening right now. In a different name. Hindi nga lang pork barrel. Iniba-iba yung pangalan para mas mahirap mabuking. AKAP, etong AYEC, tapos etong sa DPWH, binago lang. Pero pareho pa rin. Kaya nga ang tawag ni Lacson dyan, yung baboy na ni-lipstick, baboy pa rin. Ako ang tawag ko dyan, yung buhayang nilagyan ng lipstick, buhaya pa rin. Tama, mali. Kaya nga nagkaroon ng ito, labas sa usapan, Ted, pero related din. No? Kaya nagkaroon ng usap-usapan na magkakaroon ng coup Nako, ito. Maganda to. sa Senado. Kasi ang balita, kasi alam mo, Ted, may mga staff ako na nandyan din sa mga sa members ng staff ngayon ng iba't ibang senador. Nakakalat sila dyan. Yung iba, no? Yung iba naman, umiba na ng linya. Kaya maski pa paano, mayroong nakakarating sa ating mga balita na tungkol sa nangyayari sa Senate. Yung naging controversy tungkol sa coup rumor na naman dyan sa Senate, parang nakaltasan yung maraming senador. Magugulat ka sa mga halaga, Ted. Ito naman, usapin na nasagap lang natin, na report lang, na hindi ko pa nababalidate o mahirap i-validate kung totoo. No, na mayroong parang tilang yung 160 billion pesos dyan sa budget dito sa 2024 na para paghati-hatian ng 24 senators. So kinumpute ko, Ted, nasa mga 6+ billion each kung standard. No? Yan ha, 6 billion each. Dapat. Yun ang standard. Kasi kinumpute niya na eh. Yung per project nung bawat allotted sa senators. Naku, may alam ako dito, hindi ko lang sasabihin. Kasi may nakausap. Naku, wag na. Ituloy na lang natin to. Pero nangyari, mukhang nakaltasan yung 21 senators. Naka po. Parang 3 o 4 o 5 lamang ang doon napunta yung nakaltas na 100 billion. So, Anak ng tutsa! Napunta lang dun sa 3 senador. Yung mga kinaltas doon sa ilan? 21? Kaya nga ako, meron akong nakausap na senador eh. Sinabi sa... Confirm! Ay, nako. Walang yaan, di ba? Oh, kaya tuloy, nakatikim sila ng hagupit mula sa Senado. Winalang niya yung Senado eh. Hindi pantay-pantay. Alam nyo, kung saan na kaya nga sabi ni Garski dito, nung panahon ni Cayetano, kaya pansinin nyo, tuwan-tuwa yung mga congressman noon, kasi noon, whether kaalyado o hindi kaalyado, dapat pantay-pantay. Ganon. Lahat meron. Tama naman yun. Hindi mo pwedeng alisin yan eh. There will be project na nandun talaga yun eh. Nasa batas yun eh. Anong gagawin natin? Ganon talaga eh. Palitan natin yung batas kung gusto natin baguhin. Pero meron talaga mga allotted per district. Hindi naman po illegal yan. Ang nagiging illegal na, pag tinatarantado nyo na. Pag kukunin ninyo, tapos yung iba, konti lang ibibigay nyo. Ito nangyari. Hindi lang ginawa sa Kamara. Pati sa Senado ginawa. Mantakin mo 21, tinanggalan, binawasan, binigay lang doon sa 3. O gago pala kayo talaga. alboroto yung iba na bakit ganito na lamang. Pero alam mo, Ted, kikilabutan ka kasi nung araw, nung hindi pa na-declare na unconstitutional ang pork barrel, 200 million ang bawat senador, 70 million ang bawat kongresista. Nung pork barrel to 200 million kada senador, 70 million kada kongresista. Kaya naman pala, ang daming gustong tumakbo. Mantakin mo.
pag may umabot, may narinig ka noon ng 500 million, medyo anomalous na. Oh. So, ibig sabihin, pag may narinig kang 500 million noon, medyo bakit ganun? Bakit, ang usapan, tigto 200 lang tayo. Bakit naging sa kanya 500? Sabi ko sa iyo, ang mga, magkakaingitan yan. Ang mga swapang pa naman yung iba dyan, talaga may pipiyok dyan. Kasi, sandali, hindi pwede yung ganire. 200 million lang sa akin, tapos sa kanya, 500. Doon pa lang daw, pork barrel time to, may nagre-reklamo na. How much more ngayon? Magkano? Tingnan nyo, sabi ni Lacson. Teka muna, medyo lamang na yata ito, medyo kaswapangan na yata ito. Pero pag ngayon, of course, may inflation tayo, pero at lumaki na rin yung budget. Kaya hindi umasenso yung Pilipinas today kasi, oo nga, lumalaki yung budget, lumalaki yung utang, pero saan napupunta? Yan hong binabanggit nyo na alokasyon sa mga senador. Ano po yan? Kaninyo ang figure ay 6 billion pero yung 6 billion na iyon ay pondo na maaari nilang i-allocate sa mga gusto nilang proyekto? Sino dito ang Banateros? Eto, tinakil ko na to noon. Ewan ko kung natatandaan nyo. Merong isang senador, di ko nalang pinangalanan noon, na tinanggal yung mga budget. Naalala nyo? Sino nakaalala nun? Tinanggalan siya ng mga budget. Kasi, kalaban siya. Naalala nyo? Eto na Eto. Lumalabas na. Actually, naka-appropriate na yon. Dahil nasa budget na Kasi bawal nga yung yung i-identify mo yung proyekto after. Ayan, sinagot ng mga So, tama tayo nun, hindi ba? Ito, kino-confirm na talagang tinatarantado. Ba't nalalaki mata mo? Bakit? Para mawala yung eye bags. Hagad na ako Hagad ako. Dahil nung after 2013, sinabi na nga ng Korte Suprema, bawal na yon. Pero nasa budget na yon, pero nagkakaintindihan na rin na pet project ng kung sino-sino yon. Hindi lamang sa Senado, kundi sa Kongreso. Ted, kaya nga, alam mo na, may natanong akong congressman, maski sila, nagugulat din, yung ilang kongresista na hindi ka bahagi dito. No? Kasi tinanong ko at least sa isa, ilan na ba ang congressman na kontraktor? Nako po, Sabi eto niya, na. ang huling bilang niya, 67. Ano? Ilan na ang congressman na kontraktor? 67. Dalawa na lang, bingo na. Anong business meron sila at bakit sila nagiging kontraktor? Di ba? Bakit? Meron, hindi ko maintindihan Meron nga tayong batas Although, ang kanilang argument dyan, mga appointed lang yan. Iba ang elected. Meron nga tayong batas na pinagbabawal yan na when you are a government official, bawal ka nang magkaroon ng trabaho, bawal ka nang magko-conflict doon sa iyong appointment. Naalala nyo, kinwestiyon niya nung panahon ni Mocha? Kaya nga siya tumigil na mag-show. And as a matter of fact, tinanong niya kay PRRD yun. Ni-live niya yun. Mr. President, titigil na po ba ako? Ano sabi ni Pangulong Duterte? Ba't ka titigil? Your work has nothing to do with your appointment. Di ba? Pero yet, tumigil siya. Kasi, ni-report ng Rappler yan Binatikos siya. Ganito ka-plastic. Maging ang mainstream media. Pinuna siya nun. Pero ngayon, mantakin mo. Although sinasabi nila, argument nga nila, hindi naman sila mga appointed, elected sila Different yun. Still, the spirit of the law, kung bakit meron tayong batas na ganun, is para hindi magkaroon ng conflict of interest. You understand? There is a law na may ganun. Na bawal ka na ngang magkaroon ng trabaho o negosyo that would conflict your appointment. Di ba? Kasi magkakaroon yan ng ng conflict of interest Eto, this is obvious conflict of interest. Mantakin mo, ikaw magsasabi anong proyekto. Tapos, kontraktor ka.
Ibig sabihin ng contractor, ikaw yung provider. Pumantakin mo, parang ganire, parang simpleng-simple. Paikliin natin, mayor ka. Anong negosyo mo? Sound system. Meron kang patubigan dyan. So every time nagkakaroon ng event, sasabihin mo, ang kunin nyo yung sound system ko. O, magkano patong? 5 million, magkagawa tayo ng concert. Sound system, 5 million. Pero in reality, 500,000 lang yun. Yung sa'yo, yung 4.5. O, ano pa? Kailangan ng tubig dyan. Meron akong patubigan. O, sige, kunin nyo yan, tubig. O, lalagyan nyo ng tatak. Pangalan ko pa rin, ha? Kumita na nga ako sa lintik na tubig na yan, nandun pa rin yung pangalan ko. Di ba napakawalang nya? Tama, mali. Di ba? Napakawalang nya. Oh. So, ibig sabihin po nun, doon sila kumikita, kontraktor. Ilan ang kontraktor ngayon? 67. 67 na mga kongresista ang may merong ganyang negosyo.